we have this sales transaction already, it is much important to us that anyway, we have this sales reservation agreement signed by Mr. Corona, Attorney Corona, and they already issued checks to us. So whatever irregularities or infirmity appear in the previous documentation, provided you are paid, no question anymore. Is that what you wanted to tell? We do not consider it as irregularity, sir. A document unsigned is not an irregularity. Transferring rights and so on. Is that what you wanted to We have this reservation agreement signed by Attorney Corona, and they issued already checks to us. May we manifest for the record, Your Honor, please, that the witness is presenting or exhibiting the document that was earlier marked in evidence as exhibit quadruple L for the prosecution, Your Honor. Let it be recorded. So you're satisfied that although these documents were not signed by the parties named therein, provided there were payments, you are already... Objection, Your Honor, please. The witness is mentioning documents, Your Honor, please, without even referring to what document is he relating to. What is the basis? That's vague, Your Honor. Submitted, Your Honor. The witness may answer is under cross-examination. He's testing the credibility of the And then witness. they issue We submit, Your Honor, please. for the initial of 50,000. Witness is reading the document. Anong sagot po ninyo? Sir, firmado po yung reservation application, and since nag-issue naman po ng kaukulang pambayad ang buyer at that time, so sa amin po, hindi po unusual yon. Eh kung ganoon po, bakit pa ninyo inimbestigahan yung inyong manager na sinasabi ninyo tungkol dito sa apparent irregularity nito? Natanong ko lang po dahil napuna ko rin na wala pang Nagbibiro pirma. lang kayo, hindi totohanan nyo. Ganon ho ba ibig Hindi sabihin? ako nagbibiro dito, sir. Oh, hindi, nung inimbestigahan nyo, yung pala walang katuturan, bakit inimbestigahan pa nyo? Yun ang tanong ko sa inyo. Di ba sabi nyo, total, nagbayad na, tinanggap na ninyo. O bakit kayo nag-imbestiga pa? Kailan ba ninyo inimbestigahan? Nung bago magbayad o pagkabayad na? O. Natanong ko po nung, tawag dito, nung matanggap namin yung subpoena. Ano lang ninyo tinanong? Dahil nagpe-prepara ho kami ng, ng mga dokumento na dadalhin dito at isasubmit. Alright. Now, meron kayong, you touch in your testimony about several receipts. I do not see your signature, your name or signature appearing therein. Am I right? Yes, sir. You are not a party to the said payment. Hindi po ako nag-i-issue ng mga resibo sa kumpanya, Hindi sir. yun ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, you were not a party. Hindi kung hindi kayo nag-i-issue. Hindi po ako kaharap nung magpirmahan sila. Ang tinatanong sa inyo, hindi raw kayo kasama sa paggawa ng mga resibo. Hindi po ako nag-i-issue ng mga resibo. Kaya nga, Your Honor. Hindi po. sagutin mo lang kung kasama ka o hindi ka kasama sa pag-i-issue ng resibo. Hindi po ako kasama, Your O Honor. yun, tama. Ngayon, kung ang sabihin sa inyo i-produce yung mga dokumento na yan, hindi ba nyo sinabi sa nagutos sa inyo humarap kayo na wala akong masasabi dyan, hindi ko naman nalalaman yung mga resibo na yan o yung payment na yan, hindi ba nyo sinabi sa kanya yun? Haharap kayo ngayon sa husgado, tatanungin kayo sa mga dokumentong iyan na wala naman kayong kasangkutan at wala kayong kinalaman, di ba nyo sinabi, kaya kung paharapin nyo, wala akong nalalaman dyan. Baka magsinungaling lang ako dyan. Hindi ho pumasok sa akin na magsinungaling at hindi ho ako magsisinungaling dahil ang pagkakaalam ko, pinapaproduce po sa amin yung mga dokumento nakasaad sa PINA na may kinalaman sa bentahan ng condominium unit. Okay, salamat po. Kung ganoon po, maliwanag na kahit na kayo walang kinalaman sa dokumentong dala nyo, basta ang tungkulin ninyo, dalhin lang ang dokumento. Tama ho ba yun? Oo. Alright. Hindi ninyo inalintana o isinaalang-alang, ako ba'y kayo'y maaaring tanungin dito sa mga dokumentong ito tungkol sa nilalaman at kung bakit nagkaroon ng ganitong dokumento, hindi ho ba? Pumasok din sa isip ko na ako'y tatanungin. Doon. Opo. At ang sagot ang inyong nasa isip siguro sabihin ko lang wala akong kinalaman dyan, tama na. Ganon ho ba?
Hindi ho. Kung hindi patunayan, kung ano lang ho yung nakasaad sa dokumento, Eh bakit kayo magpapatunay ay kanin nyo ang pagkaalam ninyo? Kaya lang kayo pinaharap dito para dalhin ang dokumento. Ibig ba sabihin, mayroon kayong patutunayan? Ganun ho bang ibig nyo hindi, sabihin? ang ibig ko sabihin ay patunayan na itong mga dokumentong hinihingi ay totoo at hindi gawa-gawa lang. Hindi ko naman tinatanong sa inyo kung totoo o hindi. Ang tanong ko sa inyo, kung yung nakalagay dyan, alam ninyong personal. Alam mo ba na personal yun o hindi? Ay, simple-simple ang tanong ko sa inyo No, Your Honor. No, yan. So, meron ba nagsabi sa inyo kung ano yung, halimbawa yung mga resibo na yan, kung anong kinalaman niya sa transaksyon ninyo kay Chief Justice Corona at kanyang may bahay? As kabayaran mo doon sa binili nilang condominium unit. Yan lang ang sabi sa inyo. Yes, sir. Sino nagsabi po sa inyo? Yung staff namin sa opisina. Sino po yung staff ninyo na yon? Simbi Galero. Kung hindi niya sinabi sa inyo, wala kayong alam tungkol dito. Yes, sir. Thank you. Now, nadinig ko sinabi ninyo na hindi naman sangkot sa inyong tungkulin o karapatan bilang Vice Presidente na mag-testify sa husgado. Tama ho ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Now, did you not also talk with the party or the lawyer responsible for issuing the subpoena against Burgundy, what you will be testifying on? Because the subpoena requires you to testify and produce. So, testificandum is testimony, produce subpoena ducis tecum. Di ba ninyo tinanong doon sa humingi ng subpoena, bakit ba ako napasangkot dito? Ano bang titistiguhan ko rito? 2 beses ko lang nakausap yung isa sa mga abogado nila nung ako'y magpunta rito nung January 19. Sa mga tweet po, narito na kayo noong mga unang araw. January 19, according to you. Yes, sir. And ang inyong pong layo na para tumistigo subsequent to the subpoena. Ganun ba? Pinadala nyo kami ng subpoena. Kailan kayo pinadala ng subpoena? Kailan po? January 17 or 18, sir. Yeah. January 17, opo. Yes, sir. Alright. Noon ho bang January 17 ang tinutukoy ninyong pecha ng inyong pag-uusap ng isa sa abogado sa kaso na ito? January 18 ho nung... 18. So hindi po 17. I believe we received this subpoena January 17. Ang tanong ko At po dumating ho kami dito ng January 19. ang tinatanong ko po sa inyo, yung pecha ng inyong pakikipag-usap doon sa isa sa abogado sa kaso nito. January 19, sir. January 19. Now, noon ho bang pecha, sino po yung abogado na yun? A certain attorney Hines. Attorney Hines. He is not the lawyer who direct your direct examination. Yun ho yung napagtanungan namin doon sa prosecution room. Diyan po sa inyong usapan na yan, naging maliwanag sa inyo na hindi kayo tatanungin. No, kayo man ay magdedeklara tungkol sa tinatawag na SAL, SLN. Tama ho ba yun? Wala ho, sa sal. Hindi nyo napag-usapan yun. Hindi ho. Hindi rin na ipakita sa inyo ang SAL ni Chief Chief Justice Corona. Wala din ho. Wala po. Hindi kayo naging interesado diyan sapagkat hindi naman ninyo napag-usapan yan eh. Hindi ho. Kaya yung sinabi ng inyong abogado dito ng isa sa dahilan kung bakit kayo titistigo para patunayan ng nakalagay sa SAL hindi totoo at puro kasinungalingan. Hindi po totoo yun. Hindi ho yun. Hindi ho namin napag-usapan ng sal. Salamat po kung ganun. I'm through with my cross-examination, Your Honor. Redirect? No redirect, Your Honor, please. No redirect? No redirect, Your Honor. The witness is discharged. The Senator Estrada wishes to be recognized, just a minute. Mr. President, before we All right, discharge the witness. The Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. President. Mr. Counsel, I'm sorry I forgot to get your name. Attorney Handok. I am Attorney Clarence Handok, Your Honor. Handok. Yes, Your Honor. After 1 hour and 45 minutes of
deliberating this particular issue. What are you trying to prove here, Mr. Consul? Are you trying to prove that Chief Justice Corona failed to disclose this particular property in his SALN? Yes, Your Honor, please. With due respect, there are two properties here involved. One is the parking slot, which has been separately paid for a consideration of 450,000. It is nonetheless a real property in point of law as defined under Article 415, Paragraph A of the Civil Code. Yes. And the second one is the condominium unit itself, Your Honor, yes, which is Unit 21D at 1 Burgundy Plaza, Your Honor, please. Yes. Did he fail to disclose it in his SALN? Your Honors, please. Yes, Your Honor, I'm just answering Your Honor. My question is only answerable by yes or no. Did he fail to disclose it in his SALN? He failed, Your Honor, please, to disclose in his SALN, all of his SALN, the parking slot, and that the condominium unit also was not disclosed timely, Your Honor, please. While belatedly, Your Honor, it was disclosed only in 2003, but it was not a correct disclosure, Your Honor, given the undervalued amount therein declared, Your Honor. All right. Usually, if somebody buys a condominium, do you have to stipulate in the SALN, or do you have to include the parking lot in your SALN? There is no hard and fast rule, Your Honor, please, in the real estate industry, Your Honor, whether or not it should be inclusive of the unit, Your Honor, or it should be treated as a separate property, Your Honor. As can be seen in the reservation application executed by Respondent Chief Justice and his wife, Your Honor, they made an offer to buy two items here, Your Honor. One is Unit 21D for an indicated price, and another one is the parking slot for the price of 450,000, Your Honor, which only goes to show that these two items are treated as separate properties for purposes of valuation of its consideration, Your Honor. Yes. Because I have a copy of the SALN of Mr. Chief Justice Corona, December 2003. It is listed here that the Burgundy property, I assume that was what was being discussed for 1 hour and 45 minutes. The year acquired was 1997, and I believe that was acquired in 1997. It was stated here, but I doubt very much about the fair market value. So I think he disclosed it. The Chief Justice disclosed this particular property in the SALN, but I don't want to make assumptions here. But according to you, he undervalued the price. Am I correct? Is that my understanding? Well, yes, Your Honor, please. It was underdeclared. Only pertaining to condominium unit 21D, because there was never any declaration as to the separate property, which is the parking slot, Your Honor. If I may, Your Honor, please, the constitutional requirement provided for in Section 17, Article 11 of the Constitution, Your Honor, in relation to Section 8 of Republic Act 6713, requires the public officer concerned to make a disclosure of all his assets, liabilities, and net worth, and gives the right to the people to know the assets, liabilities, and net worth, Your Honor. I make emphasis to the word net worth. One cannot make a declaration of his net worth unless he makes a complete narration of all his assets and liabilities. In this case, Your Honor, please, the reservation agreement